Alam mo ba kung ano ang pinatunayan ng isyong FLM at MG na ito? Kung gaano kabobo ang Republika ng Pilipinas at gaano katanga ang isip ng majority ng mga Pilipino. Oo, masyadong brutal ang naging intro natin, ngunit wala nang mas brutal pa sa realidad na ipinamukha sa mga tao ng isyong yan. Ngunit iilan lang ang nakapansin. You see, hindi naman natin original na estilo ito ang magbigay ng mga komento sa ganitong napapanahon at controversial na issue sa lipunan. Ngunit naawa lang ako sa kalagayan ng Pilipinas at ng mga Pilipino. Mas lalo akong nakumbinsi na wala na talaga tayong pag-asang umunlad. At marahil sasabihin mo na OA at exaggerated ang mga salita ko. Ngunit wala nang mas titindi pa sa mensaheng dala ng drama ng mga taong ito. You see, mabilis lang natin itong pag-uusapan. Ibubunyag ko lang sa iyo ang dalawang bagay tungkol sa realidad ng Pilipinas na pinatunayan ngayon ng isyong ito mismo at hindi ka matutuwa sa malalaman mo. Hindi ko na inalam ang buong kwento ng dramang ito, ngunit sa mga taong sumabaybay, kayo ang halimbawa ko. Ito ang problema kung bakit napag-iiwanan ng Pilipinas at nagiging katawa-tawa ang lahing Pilipino sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit sobrang liit ng tingin sa atin ng ibang mga lahi. Biruin mo ba naman, sa Pilipinas lang ito nangyayari. Namumukod tangi tayo. Tayo lang ang lahi na buwan-buwan o linggo-linggo may fresh at bagong issue o drama na pinagsasalo-saluhan. Tama, hindi ba? Tayo lang ang lahi na may ganyan. May sariling reality show at lahat ng mamamayan ay nakikilahok. Ngayon, masakit itong katotohanang sasabihin ko. Alam mo ba kung bakit maraming mahirap na Pilipino? Dahil maraming lulong sa drama ng buhay. Inuuna ang drama, pakikipagtsismisan at kung ano-anong societal issues and dramas bago pa ang sarili nilang buhay. Tapos magagalit yan sa'yo kapag pinupuna mo ang obvious sa kanila. Sasabihin yan sa'yo, ang yabang mo naman. Pakialam mo ba sa buhay namin? Mga ganyang banat ang ibabato sa iyo. Tapos magrereklamo kung bakit ang hirap ng buhay sa Pinas habang sinisisi ang lahat sa gobyerno. Mga tanga, hindi ba? Paano hindi maghihirap kung ang priority ay mga drama ng bansa? Ngunit syempre, iilan lang naman ang inaasahan kong makakaunawa niyan. Dahil ito ang realidad ng mga Pilipinong ganyan mag-isip. Lulong na lulong sa drama ang mga Pinoy. Adik na adik sa drama ang malaking populasyon ng Pinoy. Gusto ng mga yan yung may mga napaparusahan dahil sa kasamaan nila. Basta kahit anong drama, present sila palagi. Ganyan kasi na program ang mga Pinoy noon pa man. Tayo ang lahing naadik sa telenovela at Filipino drama. Kaya maging sa tunay na buhay ay dinala na ang ganyang pag-uugali. Filipinos are addicted to dramas. Tuwang-tuwa yan kapag may bida at kontrabida. Tapos yung kontrabida ay naparusahan sa huli. Marahil hindi mo alam kung ano ang mali rito. Ngunit sasabihin ko sa'yo, the more we get addicted to dramas, the far we slip away from reality. Kaya karamihan ng mga Pilipino lumalaking mangmang at hindi namumulat sa realidad. Madaling utuin
silang lokohin at manipulahin ng sariling gobyerno nito. Parang mga audience sa isang magic show. Niloloko na, tuwang-tuwa pa. Isa yan sa dahilan kung bakit mahirap ang Pilipinas. Inuuna at mas pinahahalagahan ang drama kaysa paunlarin ng sarili nilang buhay. Tapos magrereklamo kung bakit sila mahirap. Mga nakakaawa mag-isip. Pinatunayan din ng isyong ito kung gaano katawa-tawa ang Republika ng Pinas. Yung nagnakaw ng bilyon, wala namang nangyari. Unti-unti na ngang nalilimutan ang mga tao. Tapos itong FLM na ipahiya agad sa buong Pilipinas dahil sa unjust vexation. Wala akong kinakampihang panig dyan, ngunit tingnan mo na lang kung gaano kabobo ang justice system ng bansang ito. Ang daming mali na nakakalusot at nalilimutan na lang. Wala rin kasing pangil ang batas dito sa Pinas. Ang meron ng batas dito ay tali sa leeg. Parang aso na may tali sa leeg. Ituturo lang kung sino ang aarestuhin dahil walang kayang humatol sa malalaking tao. Sobrang cheap ng bansang ito at maawa ka na lang talaga. Corruption is cheap. Hindi nyo ba naunawaan yan dyan sa taas? Corruption is cheap. Sobrang cheap ng corruption. Nagiging tae ang tingin ng ibang bansa sa atin dahil dyan. Sapagkat isipin mo, logical thinking, ninanakawan mo ang sarili mong bansa, dilulubog talaga yan. Subukan mong magpundar ng sarili mong kumpanya, tapos nakawan mo ito ng palihim. Sino ngayon ang niloloko mo? Sarili mo, hindi ba? Natural ba bagsak ang kumpanya mo, tanga? Nakikita mo ba ang katangahan? Corruption is cheap. Bakit hindi mo na lang gamitin ang resources mo para palakasin ang bansa mo? Hindi ba? Para kung dumating man ang araw, magagawa mong ipagtanggol ang sarili mong bansa at hindi ka manlilimos ng protection sa iba. Ang tanga-tanga nyo kasi dyan sa taas. Republic of Clowns. Kitang-kita dito sa issue ng FLM at MG na ito ang kabubuhan ng republika natin. Marami pang ang speculation na ginamit pa ang gobyerno para sa views ng content. At talagang nakisali pa nga sa away ng mga influencers na kinagigiliwan ng mga Pilipinong may mabababang kapasidad ang utak dahil lulong sa mga ganitong drama at adik na adik sa dopamine. Kaya kung isa ka sa mga Pinoy na tuwang-tuwa kapag may mga ganitong drama sa Pinas at nakikilaho ka pa talaga, tingnan mo ang sarili mo sa salamin at sabihin mo, proud ako sa sarili ko. Dahil tama yan, identity na ng Pinoy ang pagiging tanga. Hindi na natin maitataas ang imahe at reputasyon natin sa ibang lahi dahil tayo na mismo ang naglulupog rito. Kaya kung magagalit ka sa akin dahil sa mga katotohanang binanggit ko rito, magalit ka na. Ano pa bang aasahan ko sa iyo? Nothing but disappointments. Kaya sa mga laka ng ating kawan, huwag kayong tutulad sa mga binanggit ko. Dahil tatandaan nyo palagi, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayon pa man, marami nga ang makakapakinig, ngunit ilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.